Inalmahan ng Armed Forces of the Philippines ang plano ng China na magtayo ng isang nature reserve dito sa Bajo de Masinloc. Alamin natin ng buong detalye mga tol. Ano kaya ang sinabi ng Armed Forces of the Philippines tungkol dito sa issue na to mga tol. Actually ang sabi ng DFA, tayo ay magsasubmit o magpapasa ng diplomatic protest. Pero ang sagot ng China, hindi nila tatanggapin yun mga tol. So sama-sama nating panoorin to. Bago natin simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Bayan tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na may nakalatag ng hakbang laban sa anumang pagtatangka ng China na pagbawalan ang mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. So ngayon mga tol, ito ang hamon. Ito yung challenge. Kilala naman natin ang China. Pag ginusto nila, ginagawa nila mga tol. Nang hindi na kailangan pang kumonsulta sa international law, international community. Kasi nga ang tingin nila sa sarili nila, almighty. Kumbaga parang 9-dash line. Naisipan nilang gawing 10-dash line, ginawa nilang 10. Ganun-ganun lang. Hindi na yung kailangan mag-submit pa sa ganito, ipasa pang ganito hanggang maaprubahan. Wala nang ganun-ganun mga tol. Basta ginusto nila, gagawin nila. Ngayon, etong latest na balita dito sa Bajo de Masinloc, nagdeklara na ang China na magtatayo sila dito sa Bajo de Masinloc ng isang facility na tinatawag nga nilang nature reserve dito sa may Bajo de Masinloc. Na alam naman natin mga tol, base na rin sa mga history, sa nakaraan, sa kasaysayan, ginawa na yan ng China sa ibang parte ng dagat. Sabi, shelter lang. Later on, naging military base. Diba? So ngayon, itong pinaplano nila mga kapatid, yan ay inaalmahan ng Pilipinas. Tutol ang Pilipinas mga tol dahil nga, etong Bajo de Masinloc, hindi lang tayo ang nagsasabi nito sinasabi rin ng international law, ng Court of Arbitration, ng UNCLOS. Ito'y nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. So may jurisdiction tayo dyan. Isa pa, ang Bajo de Masinloc mga tol ay traditional fishing ground ng mga mangingisda ng iba't ibang mga bansa. Not just Philippines, kasama na rin ng Vietnam, China, at iba pang mga bansa mga tol. Talagang pangisdaan yan. Diba? So ngayon, magtatayo daw ang China dyan ng isang facility. Ano ang gagawin ng Pilipinas kapag nakita na nating nagsisimula na sila? Anong gagawing aksyon ng ating bansa? Diba? Doon na ngayon mga tol masusubok yung girian, yung tawag dito, yung paggigiit natin sa ating karapatan dyan. Kasi malamang sa malamang igigiit din ng China mga tol. Kasi nga lagi nila sinasabi, teritoryo namin yan. Di ba meron din tayo, teritoryo namin to. Ba't kayo nandito? Naku po, ayan na. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Sa kabila ng deklarasyon ng China, naggagawing umanong nature reserve ang Bajo de Masinloc. Iginit ng Pilipinas na nananatili itong bahagi ng ating exclusive economic zone. True, hindi lang tayo nagsasabi nun Hindi lang tayo ang nagsasabi niyan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., malinaw sa international law na saklaw ng bansa ang mga teritoryong nasa loob ng 200 nautical miles. At sa 2016 arbitral ruling na saklaw ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Dahil dito, itinuturing na labag sa batas ang anumang pagtatangka ng ibang bansa na angkinin ang Bajo de Masinloc. Labag sa batas mga tol, hindi batas ng Pilipinas, sa international na batas na magtayo ang kahit na sino mang bansa, including us, kasama na ang Pilipinas doon, na magtayo ng kahit anong establishment sa mga lugar na yan. Okay? Tayo po sa Pilipinas, tayo ay sumusunod sa international law. Tayo ay sumusunod sa batas. Hindi naman po ako isang abogado, but talagang kitang-kita na labag sa batas ito. This is illegal, no? Yung kanilang ginawang hakbangin na ito. Dagdag pa rito, tiniyak ng AFP na nagpapatuloy ang regular na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard at Navy upang
pang masiguro ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino. Ang tanong dyan yung what if nagsimula na sila? Andiyan dyan na yung mga kagamitan nila, nakita na natin na nagsisimula na silang mag-reclaim. Kasi hindi naman sila pwede basta-basta magtayo dyan Kailangan muna talaga silang gumawa ng artificial island. Magre-reclaim yan. Kumbaga hihigupin nila yung mga buhangin, yung mga lupa doon sa ilalim ng dagat tapos ibubuga nila, iipunin nila para maging parang alam mo na tumaas yung kalupaan doon, yung buhangin doon, sas yun yung tatayuan ngayon nila ng semento para magsimula ng magkaroon ng artificial island diyan. Yun yung mga panimulang proseso Hindi naman kasi itinatayo ang mga artificial island ng isang gabi lang Inaabot yan mga tol ng taon. Kulang 1 taon, 2 taon, 3 taon. Palawig ng palawig yan. So, hindi dapat natin pabayaan na makikita silang nagsasagawa na ng ganun. Nakalatag na din ang contingency plans para sa anumang pagtatangka na pagbawalan silang mangisda sa lugar. Dapat hindi natin iwan yung West Philippine Sea because the name of the game is presence, physical presence. Kung sino po yung nandyan, siya ang may control ng area. Kaya hindi po natin iiwan ang West Philippine Sea. Di dapat magdagdag tayo ng mga barko natin. Sad to say, alam nyo na, back ulit tayo dun sa usapan, yung mga dapat pambili natin mga tol na ibulsa na. Hindi pa naman hulihan lahat mga tol, kailangan lang talagang humusad. Humusad ng katarungan dito sa Pilipinas mga tol. Kaso nakakapikon lang din panoorin yung mga hearing no? Makikita mo talaga, may mga nagtatakipan Pare-pareho lang naman yung mga yan. Pare-pareho lang naman sila. Pare-pareho sila may mga ipinagtatanggol. Samantala, sa ika-46 na National Reservist Week, binigyang diin ng AFP ang kahalagahan ng mas maraming reservists na katuwang ng regular forces sa pagtatanggol ng bansa at pagtulong sa panahon ng sakuna. Nagtapos ang linggong pagdiriwang sa pamamagitan ng culminating ceremony sa Lapu-Lapu Stadium sa Camp Aguinaldo kanina. Dinaluhan ito ni Department of National Defense Senior Undersecretary Ireneo Espino na kumatawan kay Defense Secretary Gilbert Teodoro bilang guest of honor and speaker, kasama si General Bronner at si Major General Gerald Gaga ng Philippine Air Force. Many of you have chosen to serve while balancing professional responsibilities, family life, and community commitments. Kaya ako saludo pa rin ako sa ating mga kasundaluhan. No, kasaludo ako sa kanila mga tol. Kasi nagagawa nilang i-maximize yung bagay na meron lang sila. 'Di ba? Ito nga, 'di ba binigyan natin ng reaction video, sinuspinde yung pagbilisanan natin ng F-16 fighter jets dahil sa budget issue. Nakakalungkot 'yun mga tol. At syempre, yung mga sundalo natin nalulungkot din sila para doon. Kaya nga sabi ko nga kung maaari lang, alam nyo, sa totoo lang itong hearing sa Senado, hearing dyan sa Kongreso, wala talaga yan Palabas lang yun mga tol Dapat maghain ng ebidensya, magsampa ng kaso sa hukuman. Doon na talaga. Tapos yung hukuman dapat hindi rin naiimpluwensyahan ng kahit na sinong politiko. Hatulan kung sino yung dapat hatulan. Diba? At sana maibalik yung ninakaw sa taong bayan. Pag napatunayan mga tol, etong politikong to, sangkot sa korupsyon, tanggalin lahat ng kanyang ari-arian. Bawiin ng gobyerno. Diba? Yun ang ipampagawa doon sa mga hindi natuloy na proyekto. Bawiin. Hanggang sa pinakadulu-duluhan mga tol, yung tipo talagang walang ititira sa'yo. Diba? Kasi hindi naman sa'yo yan, ninakaw mo yan Ganun ang dapat gawin doon sa mga yun. Yet, when duty calls, you are ready to stand shoulder to shoulder with our regular forces on battlefields, during disasters, and in moments when the nation is most in need. Yan di ba? Nakikita natin yung sakripisyo ng ating mga kasundaluhan. Kaya nakakalungkot lang mga tol. Sana suportahan sila Di ba? Hindi yung tipong alam naman natin may banta sa seguridad, di ba? Mga mananakop. As anong gamit nitong mga to? Paano nila maipagtatanggol yung ating bansa? Paano nila mapoprotektahan yung ating soberanya kung kulang na kulang din sila? Limitado lang mga tol yung assets nila, kulang sa barko. Di ba?
O balik ulit tayo doon mga tol sa usaping korupsyon dito. Di ba nakakalungkot lang din yung mga sangkot na mga kontraktor doon sa mga maanumalyang flood control projects. Tignan nyo mga tol, na blacklist lang sila. Yun lang. Yun lang talaga mga tol. Yung mangyayari at magagawa sa kanila. Hindi man lang ba pwedeng kasuhan at ipakulong yung mga yon? Talagang blacklisted lang. Umabot sa 158,269 na reservists, kabilang ang mga ROTC cadets, ang dumalo sa selebrasyon. Isang patunay ng patuloy na paglakas at paglago ng reservist community sa bansa. Ginawaran ng parangal ang mga natatanging reservists at unit na nagpakita ng kahusayan at malasakit sa bayan. Mayroon ding capability demonstrations ang iba't ibang reserve units upang ipakita ang kanilang kahandaan sa depensa at disaster response. Gayon din ang mga pagtatanghal mula sa celebrity reservists. Mabuhay ang ating mga sundalo. Ayon kay General Bronner, bahagi ng pagdiriwang ang pagpapatibay ng kultura ng volunteerism at pagmamahal sa bayan. Inaanyayahan natin yung ating mga kabataan na sumali sa ating reservist or maging kadete ng ROTC dahil ito po ay isa sa mga paraan kung paano natin maipakita yung pagmamahal natin sa ating bayan. Ang National Reservist Week ay batay sa yung mga kabataang matatapang sa FB, oh. Sali na kayo dyan, oh. Proclamation number 627 series of 1995 na kinikilala ang mahalagang papel ng AFP Reserve Force sa pambansang depensa at kaunlaran. Denise Osorio. Alright mga kapatid, yan nga, no? Sana mga tol tayong mga Pilipino ang isa sa mga sumusuporta sa ating mga kasundaluhan. Hindi para magalit sa kanila, hindi para laitin sila mga tol. Diba? Maraming kasing mga kapatid na mga kapwa natin Pilipino na uudyukan nabubuyo ng mga ganid din sa posisyon . Diba? Sinasamantala nila yung mga nangyayaring kaguluhan dito sa Pilipinas para magalit din sila sa mga sundalo . Itong mga sundalo natin, neutral yung mga yan. Hindi sila dapat makisali sa usaping politika. Wala silang pinoprotektahan politiko. Ang dapat protektahan nila o pinoprotektahan nila mga tol is yung saligang batas. Ngayon, bago nila hulihin yung isang politiko o sino mang taong nagkasala, kailangan muna may hatol. Kailangan muna may conviction o ma-convict muna ng korte. Hindi sila pwede mag-decide, eto magnanakaw to, hulihin natin. Eto, salot to sa lipunan, hulihin natin. Hindi pwedeng ganun kasi sila mismo mga tol, sisirain nila yung konstitusyon. Hindi ata alam ng mga Pilipino yun . Anyway, bilang mga Pinoy, dun lang sa mga matatalino . Ano ang masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.